Yes mga guys, for today's video, ang inaabangan ng lahat, ang ating part 2 ng increase of authorized capital stock. So, na-drop ko na po siya mga guys. So, hindi ko na ipakita kung paano ko nagawa yung unang drop. Ito yung increase of capital natin. So, buksan po natin, edit application. Umpisahan ko na po kasi ito. Ayun, next na po natin. Dito na po tayo sa pangalawang terminal. Pangalawang terminal. Malayo-layo pa tayo dito sa more than X stockholders approval. So itong so mamimili po tayo dito kung ano po yung transaction ang papasukin natin. So ito na po, na-click ko na po siya, increase of capital structure. At yung amendment form, dapat fill upan nyo po yan. So ito po yung template po nila ngayon. Yan, so pakita natin kung paano ginawa ko dyan. Ayun! Eto na. Baka po malito po tayo dito at manibago mga guys . Kailangan huwag tayo magkamali dito sa figures na ilalagay natin. Kailangan po mag-match po yan doon sa papel na ipapasa natin na hard copy. So ito po yung present capital structure. Kung magkano po yung dating o total authorized capital stock po ninyo, yung subscribe and paid up. So, dito naman po sa present capital, naka-default na po ito. Yan, naka-default po itong naka-black. Tapos dito naman po sa naka-red, ito yung bago mag-increase. Kung ano na po yung inyong mga shares and subscribe and paid up. Baka po may changes. Ina-update po niya. Kasi bago mag-increase, malay nyo, katulad dito. Oo, ano na pala to? Updated na pala to. Na-update na. 1 million na pala yung paid up capital nito. Ganito po nangyari nito. Ilalagay nyo lang po yung pinaka-present capital structure po ninyo, i-add nyo po dito. Yan. Kasi, malay mo may changes po dito. Malay mo ito hindi na paid up lahat. I-ano nyo po dito, i-update nyo na po dito. Na paid up na siya lahat. Or yung subscribe capital niya. Kung may changes po, dito nyo po ilalagay. Ilagay nyo na po dito. Bago po yung increase. Minsan kasi hindi na pinapile yung na-subscribe, nagbago ng subscription, nagbago ng paid up. Minsan kasi hindi kailangang mag-file ng increase. Meron po kasi increase lang ng paid up capital. Meron din naman po yung subscribe lang. Kaya, ito nililinaw ni SEC na bago ka mag-increase, linawin mo kung hindi ba nagbago yung nakadeclare sa inyo dati. Yan, baka mamaya may nagbago. Tapos, dito naman po sa may right side, yung capital structure as increase. Yan. Yung na-increase na, kumbaga magkano po yung total, kasama po yung previous capital. Ang increase namin dito is 40M. So, 41 na dapat ang total, plus 1 yung dati. So, ilalagay niyo po dito, 41. Yan yung pinaka-total, yung subscribe, yung total din, total paid up. So, ang paid up nito is 11M lang. Kasi meron siyang 1M dati at sinubscribe na ang paid up namin ngayon is 10. Kaya total is 11.
Yan. So, dito ka naman, pipilapan nyo rin po ito, authorized capital stock as increase. Kung yung na-increase na, kasama na yung na-increase nyo mula dun sa unang capital. Ilalagay nyo po dito. Click nyo lang po add details. Yan. Kusa na pong lalabas yan pag na-save nyo na po siya. Tapos subscription and payment to the net increase. Yan. Magkano po yung subscribe nyo dun sa increase of capital po ninyo? Magkano po yung isa-subscribe? Fully subscribe po ba? Ito, fully subscribe or 25% subscribe lang. Pwede po yun. So, yan. Ito gusto nila fully subscribe. So, yan. Fully subscribe po. Tapos, click nyo lang po din dito, add details. Para magka-detalye po dito sa paid up capital niya. So, 10 million lang po ang paid up capital tulad ng sinabi ko kanina. Kaya, ang total is 11. Pag mali po yung mga detalye nyo dito, magpupula po yan. Hindi po magmamatch. Mag-e-error po ito. Kaya, dapat po tama yung mga detalye po ninyo ito na ipinapasok. So, okay na tayo dyan. So, save changes. Hindi na. Kasi na-save ko naman na ito. Dito na tayo sa... At kung meron pa kayong idadagdag na changes, i-amen, o na principal office address, i-click nyo rin po ito. Pwede po yan isasabay. Kahit ilan po dyan kung gusto nyo palitan. Meron po ngayong i-amen. Yan. Sabay-sabay lang po yan. So, next na po tayo. Yes mga guys, dito na po tayo sa board and stockholders approval. Yan. Dito na tayo mag-upload. Hindi, mag-encode pa pala. So, click po natin itong plus sign para magkalaman na po yan. So, both cast at the meeting of directors approving the amendment. So, majority po ito. Kailan daw? August 23 nga ba yun? Kung aking natatandaan pa. August 23, 2025. Votes cast at the meeting of stockholders, at least 2/3. Was the meeting held on the same day as above? Yes. So, yan. Click OK. So, dito naman tayo sa corporate secretary. Secretary of the meeting. So, yan. Click po natin yung plus para magkalaman na po yan. So, kumpleto na po ang detalye. So, add corporate secretary. Click nyo po yan. Yan. Click OK. So, wala na. Next na tayo. Ayun. Check na yung board and stockholders approval. So, documentary requirements na tayo. You may upload your documentary requirements based on the type of amendment that you have selected. Number 2, uploaded files should be in PDF format with a size not exceeding 25 MB. Okay. Game na tayo. Ayan, ang dami na yan. Ito na. Amended Articles of Incorporation. Upload file. Ito. Tapos, bukod yung cover sheet. Certificate of increase. Okay na yan. Meron tayo yan. Cover sheet. Dalawa kasi ang cover sheet nito eh. Kung sa increase ba or sa amended, hindi sinabi. Baka isa na lang. Director certificate, monitoring clearance, secretary certificate, list of stockholders, waiver of preemptive rights, and non-existence of intra-corporate dispute. Download template. Template na to.